Hindi pa rin kontento ang ilang jeepney driver sa provisional fare hike. Balewala raw ito dahil patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng krudo. Magkano nga ba ang madadagdag sa tubo ng mga tsuper sa ipinatutupad na fare hike? Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, ayon sa ilang commuters na nakausap natin ay mabigat na rin daw itong 50 centavos na dagdag sa singil sa pasahe, lalong-lalo na kung ilang beses kang sumasakay ng jeep sa isang araw. At ayon naman sa ilang mga tsuper na nakausap din natin, ito daw ay halos panabla lamang sa kanilang kinikita. Walang tigil ang dating ng mga pumapasada at halos walang patid ang pila ng mga pasahero sa jeepney terminal na ito sa Quezon City. Pero simula ngayong araw na ito, mas malalim-lalim na dukot sa bulsa ang kakailanganin ng mga pasahero dahil sa dagdag 50 sentimos sa pamasahe. Medyo mabigat yun para sa aming mga commuter. Lalo't wala namang dagdag sweldo. Maapektuhan talaga yung income namin kasi sa araw-araw hindi lang naman isang beses kapabiyahe. Imbis na meron pa akong pabiling candy, di mabibigay ko na sa kanila. Kung para sa ilang pasahero, hindi dapat ismolin ang 50 sentimos na dagdag pasahe. Ano naman kaya ang halaga ng provisional fare increase na ito para sa mga tsuper? Sumabit kami sa biyahe ni Mang Marino mula QC Circle hanggang North EDSA at pabalik. Sa Circle pa lang, puno na ang 22-seater na sinakyan naming jeep, 850 kada pasahero. Maiksi lamang ang ruta pero marami rin kami napag-usapan. Unang-una na kung anong problema noon sa 8 pesos na pamasahe. Talo kami doon sa diesel, sa 8 pesos lang. Ngayon tumaas na ang diesel. Talo kami doon. Sa diesel lang kami mapunta, kita namin. So nung 8 piso pa lang, talo talaga? Talo. Ano mas maganda, itong ganitong punuan o yung naghahanap? Mas maganda punuan. Bakit po? Kasi di ka na maghanap sa pasahero. Pagdating sa may North EDSA, kalahati na yung ikot, so papunta tayo ngayon sa terminal para magsasakay ulit para mabuo yung isang buong ikot. 20 minuto muna kaming tenga habang nakapila sa terminal. Pagsalang muli ng jeep namin pabalik sa Circle, jam-pack na naman. Alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi pumapasada si Mang Marino. Sa buong maghapon, umaabot daw siya ng hanggang 10 ikot sa kanyang ruta. Kaya kung susumahin ng 50 sentimos na dagdag pasahe kada pasahero ni Mang Marino sa 14 oras na pamamasada, may extra na siyang 220 pesos na kita. Hindi naman daw nagbago ang boundary sa kanya ng may-ari ng jeep. Ang problema nga lang, doon pa rin sa diesel mapunta. Yung 220 sa diesel pa rin mapunta yan. Useless man ang dagdag ngayon. Nagtaas namang diesel. Pero meron ka pa rin magiging sobra na mga 100? Meron pa rin. Kahit meron konti pa. So paano gagawin mo doon? Yun lang, pagkasabahay. Para pambili ng bigas, para makakain. Yun lang. Sakaling bumaba ang presyo ng produktong petrolyo, nakahanda naman daw silang i-rollback muli ang pamasahe. Mas ganda rollback. Kaya kung pamasahe, dagdag pamasahe, kawawa ng mga taong bayan. Jessica, paalala ng LTFRB at sa mga tsuper at maging sa mga pasahero na rin, ipaskil nga doon sa kanilang mga sasakyan dapat itong 850 na nga ang minimum na pamasahe at huwag na huwag mag-overcharging kung hindi nila gusto na mamultahan, Jessica. Okay, pero Cedric, yung 220 na dagdag na kita nung driver na nakausap mo, magkano naman ang naidagdag doon sa pinanggagastos niya ng krudo? Yes, Jessica, yung sa 220 na yun, na-estimate lang natin, ang sinasabi niya mga 100 to 120 daw, yung makakaltas pa doon sa kanyang ipanggagastos o ipanggagasoli, ipangkukrudo niya. Dahil nga daw mula noong mga nakarang araw daw, patuloy pa rin yung pagtaas nitong presyo ng krudo. Kaya sinasabi niya, doon sa 220 pesos na yun, na sana idagdag na niya buong sa isang araw, baka mga 100 pesos lang daw yung matitake home niya doon sa dagdag na yun, Jessica. Okay, 100, maliit yun kasi syempre may iba pang maintenance cost ang mga jeep at iba pang mga sasakyang pampubliko, di ba? Not to mention, Jessica, doon sa ikot natin kanina, mga 4 or 5 times yata na may barker na sumalubog dito sa driver nito. So, 5 pesos, 10 pesos ang bigay niya doon sa mga barker. So, talagang halos panabla nga lang daw itong pagtaas ng singil nila sa kanilang mga pamasahe, Jessica. Okay, break even. Pero doon naman sa mga pasahero na nagrereklamo na hindi sila sinusuklian, ano naman ang dapat gawin? Okay, Jessica, dun sa pag-overcharging, Jessica, ipaalala... Hindi overcharging siguro yan kasi
hindi naman siguro sinasadya dahil kulang nga ang coins in circulation. Central Bank mismo, aminado dyan, di ba? Actually, Jessica, yun yung nangyayari ngayon. Very common yan. Yung parang compromise na lang na kapag minsan wala nang panukli itong makikiusap na lamang itong chuper, makikiusap na lamang sa pasahero na ito na lang yung panukli nila. Siguro talagang pakisamahan na lang ang nangyayari dyan between chuper at saka itong mga pasahero nga na nagbabayad, Jessica. Okay, ang magandang gawin dyan, bago ka umalis ng bahay, ihanda mo na yung tigse 50 centimos at mamisot para eksakto na lang yung ibabayad mo. Nakakatulong din yon sa mga driver, di ba? Dahil abala rin yung nagsusukli eh. Tama, Jessica, isang malaking challenge yan nga dun sa mga may discount sa senior citizen at saka dun sa mga estudyante kasi imbis na 8.50, if I'm not mistaken, 6 pesos and 80 centavos ang tanong, meron pa bang nagsisirculate at 10 centavos sa ngayon, Jessica? Nako, yun ang problema. So dapat buksan ang mga alkansya. Pero dapat din nga tugunan yung kakulangan sa ating mga barya ng Central Bank. Maraming salamat, Cedric Castillo.